aking paglalakbay sa Bisita Iglesia ay matatawag na Batangas Laguna Loop. Dito, inabot ako ng 9 na araw, pero simulan muna natin sa umpisa. Mula sa aking hometown, dumaan ako ng Cavite, Dasmariñas, Silang, Tagaytay. Bumaba ng Lipa hanggang sa Batangas City, hanggang nakarating tayo sa ating destinasyon, ang Monte Maria International Pilgrimage. Kita nyo naman Sabado ngayon kaya medyo marami na yung may mga riders na pumunta kasi syempre walang pasok hanggang bukas. At malapit na rin yung mahal na araw kaya tignan nyo, punong-puno yung mga tao Gusto na tayo magpakabanal. Tamahan nyo ako, libutin natin to. Mga kawain! Masabi mo Bin? Ano ba? Kumusta yung yung long drive mo? Naplatan tayo, naplatan. Let's go. Lalakad mo to. Nandun nakapark yung motor. Mas itong init. Maiksi lang yung hagdan. Pero talagang magpapump talaga yung sacrifice talaga. Hirap. Grabe. Pero answered prayer daw, sabi nung nakasalubong ko tiisin na natin. Ganda. Ayan ang Monte Maria. Dito yan sa Batangas. Sobrang init. Inom muna tayong tubig. Talagang pero panalo 360 yung view dito, mga tol. Pahinga muna tayo dito at mamaya tingnan natin, subukan natin, pasok tayo dyan. Pero muna tayo na yan, rehydrate. Sir, artista ho ba kayo? Oo. Dati ako kasabayan nyo may Maskulados. Yan. Ako yung Photograph po mamaya. Mami, di ko sa inyo yan. Po tayo. So, good morning po. Sa 17th floor po, nandun po yung kamay ni Mama Mary po. Tapos sa 2nd floor po, yung Station of the Cross po, yung simbahan po. Yung 2nd floor po, at saka 17 lang po ang pwedeng puntahan. Yung rest po ay hindi po pwede. Ito po, yung floor po nito, sa total po ay 21st floor po. Yun po yung nandun yung mukha ni Mama Mary. Kaso hindi pa po siya pwede puntahan. Yan, buti naman makakarating kami dun sa parang platform, no? Kita niyo po yung dahon. Yung dun sa pinaparang corona, yan? Yung pinakataas. Bawal na yun. Bawal po, hanggang dito lang po muna. Thank you, thank you. Sige. Bin, ano pakiramdam mo nakarating tayo sa Kanina nasa baba lang tayo Ayan, dito na tayo sa Kita nyo yung nandito na tayo sa Medyo nakakalula. Pag nandito ka sa sa baba, nasa baba ka, parang akala mo walang walang tao. Yung pala ayun Napakaganda dito sa Monte Maria, guys. Puntahan nyo lang talaga to. Dito to sa Batangas City. At ilalagay ko na lang yung description.
yung mismong detalye kung saan itong banda. Pero yun na nga lang, ingat na lang. Kung gusto niya magpalipad ng drone, kailangan na may permit, no? Hindi rin talaga. Pwede naman mag-vlog, wala nang problema. Pero kailangan nga lang talaga na ipaalam sa mga authorities. Bro, ano, kumusta? Anong masabi mo dito sa Monte Maria, yung nakarating tayo sa taas? Mainit. Ito daw yung ano, yung maituturing na pinaka-tallest na statue sa buong mundo, no? Itong si Mama Mary, itong Monte Maria. Kaya nakaka-proud, only in the Philippines, diba? Nandito pa sa Batangas. Pasukin natin mga tol. Ayan, no? So kita nyo naman mga utol, no? Mga kawaid. Yung gaano kaluma na talaga yung simbahan. Ano? Halos parang para sa akin, parang hawig sila nung ano. Hindi naman totaling pares na parehas, pero parang yung format nung pagkakaposisyon ng altar, parang ano, yung Manila Cathedral, no? So dahan-dahan lang tayo sa pagsasalita kasi ano, may mga nagdadasal. Okay. Ayan na. Marinig niyo ba? Kampana. Yan. Church of Nagkarlang. So may jipa, no? Nagkarlan. The first church which was of light materials was built by Reverend Thomas de Miranda. Mga kawild, it's me, Librang Dakal TV. Dahil papasok ng Semana Santa, subukan naman natin mag-explore sa mga luma o matatandang simbahan dito sa South, dito sa Laguna at boundary ng Quezon. Tara, samahan niyo ako. Alam niyo mga kawild, actually nakakamangha mga kawild, no? Para sa akin, no, kasi parang na-amaze ako pag nakakita ko ng mga heritage o yung mga historical na mga katulad nito ng mga panahon pa ng mga Kastila na mga simbahan. Ibig sabihin na hindi pa uso yung mga arkitekto noong araw. At sabihin natin meron na siguro, no? Pero I mean, paano nila naisipan na gawa ng design yan? Wala naman silang formal na pag-aaral, pero talagang noon pa man talagang napaka-talented na ng mga tao, no? Ayan, may isa pang arko doon. At yun nga, ang sabi nung nagbabantay dito 16th century pa daw to. So mako-confirm natin yan pagpasok natin mamaya. Okay, sila na po. Yung kampanaryo nila mga kawild, ayan, no? Baga brick o bricks, no? Ayan, no? Pinatong-patong lang. That time walang mga bakal, katulad sinabi ko, wala pa mga bakal noon. Marami nang mga nagpupunta dahil nga bisita iglesia na ng Thursday official, pero may mga nag-advance na dito na mga tao ayaw sumabay o ayaw makisabay sa bisita iglesia kasi mas marami ng tao, no? Pasok tayo. Hello ma'am. Yan po. Good morning po ma'am. Ayan po, month na ng Holy Week, no? Holy Week month. Tanong ko lang po ma'am, itong simbahan na po ba na ito, gaano na po ba katagal ito? 400 years more than na po. 400 years, oh. Just imagine 400 years na nakaka-amaze po kasi, no, na makita ko yung pagkakakonstruct niya is yung mga bricks, no? Talagang patong-patong lang. Yan, tapos wala pang mga bakal yan.
Parang dito yata nakalagay yung si Jesus Christ, no? Tingnan lang natin tong loob ng simbahan. Napakalamig dito mga kaway. Although may mga ceiling fan pero hindi siya bukas, pero lamig, presko. Ayan. Po, dahil kay ma'am nalaman natin na 400 years na tong simbahan. So yan, abangan nyo po ang ating vlog dito. May mga nagdadasal na. Yung parang altar. Ayan, yung iba nagtataka. Bakit sa lahat ng mga simbahan meron yung parang ganyan? Noong araw wala namang speaker, true echo. Yung sound wave ng wala namang microphone noon. Kumbaga, pag nagsalita yung pare, mas malinaw sa mga yung pag nag-sermon diyan siya pumupesto. No? Para mas marinig ng mga nagsisimba rito. Yan no ang silbi niyan sa mga nagtatanong, no? Kung bakit hindi yan design. Diyan pumupesto nung araw yung pare para manermon, para yung boses niya mag-travel ng sound wave dito sa loob, mag-echo, no? Nulit ko, walang speaker at microphone nung araw. Kaya nandyan lang pare pag oras na ng sermon. Puntahan naman natin ngayon yung simbahan ng Mayhay. Tuwing Holy Week, hindi pa ako nag-vlog kahit yung mga dati pa pagka umakyat ako ng bundok. Kami, ng mga grupo namin pagka nag-hiking kami. Every mahal na araw, sinasabayan na namin ng pagninilay-nilay. Ibig sabihin ng pagninilay-nilay, yung parang reflection sa sarili. Pero mas nararamdaman ko kasi talaga mga ka-wild kahit kayo, no? Yung iba dyan, itong mahal na araw na dumaraan na mas nararamdaman natin yung tradisyon ng mahal na araw pagdating dito sa probinsya. Unlike sa Metro Manila, medyo hindi naramdam kasi medyo yung iba, syempre, hindi ko naman sa pinakikialaman yun, no? Mga kasi every Holy Week yung iba, mga nagbi-beach, yun yung mahabang pagkakataon na makakasama nila yung pamilya nila tuwing mahal na araw. Kasi pag mahal na araw, ilang araw yun. Tapos tatapat pa ng Sabado, Linggo, walang pasok. So 4 days, no? Na mahaba. Hindi naman natin masisisi kung yun ang pagkakataon nila makapag-bonding ng pamilya. Pero huwag din natin kalimutan na yun yung araw na paghihirap ng ating Panginoon para matubos tayo sa kasalanan. Kaya mas gusto ko dito sa mag-celebrate ng Holy Week dito sa probinsya kasi talagang mas ramdam mo ang Holy Week dito, lalo na dito sa Laguna, no? Sa parteng Laguna at Quezon. Iba yung natin, yung nararamdaman natin. Talagang buhay na buhay pa rin yung tradisyon ng mahal na araw. May mga prosesyon, may mga sinakulo. Good afternoon po. Ayan, mga tagasan po sila? Sir? Mga Lucena. Ayan po, mga nagano sila dito, bisita iglesia. Yan, shoutout po. Shoutout po sa mga... I see you from America. Ay. Hello. Thank you. Thank you. Mga nagbibisita iglesia rin po kayo, no? Mga kaibigan natin, mga taga Lucena. Okay. Pangilang simbahan na natin to? Pangatlo? Ayan, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Mayhay. At tignan muna natin itong landmark nila. Ayan. Ang simbahan ng Mayhay ay unang ipinatayong yari sa Kawayan at tawid sa sitio May-it, no, ng mga misyonaryong Agustino. Matapos ang pamamayapa sa katutubo ni Salcedo 1571, nasunog 1576, muling ipinatayo ng mga Franciscano sa panahon ni Ponce, siguro Padre siguro yan, yung P. Yan, Juan de la Plasencia 1578. Muling nasunog 1606. Ipinatayo ang kasalukuyang simbahang bato 1660, 1649, bahagyang nasunog 1660. Pinaayos 1707. Pinalaki at pinatibay sa pamamahala ni Padre Jose de Puerto Llano 1711 up to 1734. Pamuling. Malalim na Tagalog, no? Ipinaayos ng
mga taong 1839 at 1842. At 1848 dahil sa pinsala ng bagyo naging himpilan ng mga Amerikano nung digmaang Pilipino-Amerikano. Sinaayos 1912. Sobrang tagal na rin talaga, no, mga tol. Makikita nyo naman talaga yung ano niya, no, katulad dun sa simbahan ng Liliw, bricks, no, brick. Gawa sa brick. Pasok tayo. Mangga. Doon binihisan. May mangga. Oh, yan, mga tol. May inaayos. Halos magkakaparehas lang din naman yung design. Hindi, I mean, may kaibahan pero halos parang iisa din yung simbahan dito sa Laguna. May yung mga ribulto, mga nasa harapan, yung mga altar. I mean, hindi ko alam, hindi ko sure kung anong tawag sa mga nakalagay na yan. Basta nagkakaiba-iba lang ng design. Katulad sa simbahan natin kanina, na simbahan ng Liliw, no? Yan. Yung pumupesto yung pari dyan para mas marinig ng mga nagmimisa, no? Yan, dahil katulad na sinabi ko, walang microphone nung araw, walang speaker. So para mas maunawaan ng tao at marinig yung sermon ng pare. Kaya may mga ganyan, no? Mga kawild, sa mga nagtatanong, ako kahit ako hindi ko rin alam kung bakit pagka tuwing mahal na araw laging may mga takip na kulay violet, no? Napapansin ko rin yan sa mga simbahan na yan. Kung bakit tinatakpan yung mga santo tuwing mahal na araw. Ayan. Yan, talagang typical na style ng altar, ng simbahan. Yan, dito yan sa Mahay, Laguna. Familiar ba sa inyo? Yung mga kasalanan dyan. Dito yung mangungumpisal kayo, ito yung pwesto ng kung gusto nyo mangumpisal. Yan. Tingnan natin, no? Makiusyoso lang tayo. Yan. Medyo madilim, mga kawild, no? Sayang hindi ko dala yung ilaw, Diyan yung pare. Ayan yung mga kawild, pwesto ng mangungumpisal at dito yung pintuan ng sa pare, no? Ayan. Father, mangungumpisal po ako sa aking mga kasalanan. Ano bang mapapahay na sa akin? Ipagpatuloy mo lang, iho, ang iyong pagbablog. Pero sa nature ka na. Umalis ka na sa katatakutan. Father, yun po, marami ko kasi mga ghost hunter na peke, mapapatawad niyo ba sila? Depende, i-chat ko sa'yo mamaya. Patuloy sa bakot ni Father, Father, sana mapatawad po ninyo ko sa aking mga ginawa ng mga kasalanan. Ako ba'y pinapatawad niyo na? Oo, pinapatawad na kita. Malis ka na dito at nagpapahinga ako. May misa pa ako mamaya. Tingnan guys yung Campanilla, no? Yung bell tower nila, sobrang pati yung gilid tinubuan na ng mga ng mga parang mga halaman at mga puno na yan Ayan, no? Tignan natin dito sa gilid, mga tol. Na curious lang ako kasi yung itsura na ito maganda rin.
Talagang makikita nyo, pakita ko sa inyo. Yan. Ganda ng style niya, yung talagang pinaka parang pundasyon pag ganyan, parang pyramid no. Para mas matibay. May pagkakapitan. Pero adobe daw yan, mga tol. Hindi daw yan semento. Ganda ng puno. Tsaka yung pinaka-arc. Diyan famous sa mga Spanish, yung mga paggawa-gawa ng mga ganyan nung araw. Yan, dito natin matatagpuan ng Payas Festival. Dito lang yan sa Lukban, no? Pero ngayon, dahil mahal na araw, bumisita tayo ngayon sa simbahan ng Lukban. Katulad nito yung simbahan sa amin sa Las Piñas, yung Bamba Organ. Ayan, Virgin Mary. At Parish of St. Louis o St. Louis Bishop, Lukban, Quezon, Knight of Columbus. Muna natin. So sa tabi na itong simbahan na to, ano to? High school, no? Eskwelahan ng mga high school. Tapos ayan yung stage nila. Okay. Tapos pasukin natin, mga tol. Nadaanan ko lang tong simbahan ng Lukban ngayon. Dalawin natin ngayon ng loob. Dati sa YouTube ko lang din napapanood to. So pasok tayo. Medyo madilim. Huwag tayo maingay. Mga idol yun, talagang wala akong masabi sa mga simbahan ng dito sa parting Quezon at saka dito sa South Laguna, no? Napakaganda, the best talaga para sa akin. Maganda rin yung mga simbahan sa North, pero I mean dito kasi talagang dito naglagi talaga yung mga Spanish, yung mga ibang mga pari na mga Dominicano, no? Ginawan nga ng makasaysayan talaga kasi dito rin kasi nung World War II yung mga nabihag nilang mga Pilipino at saka mga Amerikano, dito nila kinukulong. In short, ginawang torture chamber to, no? Ginawang garrison.